Patuloy ang pagbagal ng inflation sa bansa, ang mga major contributor, mababang presyo ng bigas at karne ng baboy. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Bumagsak sa 1.4% ang headline inflation sa Pilipinas nitong Abril. Ito na ang lowest inflation rate since 2019, pre-pandemic levels. Isa sa nagpahila pababa ng inflation ay ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng bigas, na nagrehistro ng double-digit year-on-year decline sa rice prices. Nananatili sa 44 hanggang 61 pesos ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Of course, mas malaki ang impact pag umabot na dun sa 20 pesos na yung price. So substantial ang magiging contribution niya doon sa downward trend ng ating overall inflation. But of course, we will rely on the data that we will get. Nakaambag rin ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy. Ngayon ay naglalaro sa 320 hanggang 390 pesos kada kilo. It's a slight drop, but the price difference is still substantial kasi nasa 10% pa rin. Nakatulong rin ang pagbagal sa pagtaas ng presyo ng pamasahe, isda, mais at iba pang staple food items. Pero tumaas ang inflation sa housing, water, electricity at gas na may halos 40% share sa kabuang inflation. Dahil tumataas talaga pag summer, so siguro nagkakaroon tayo ng pag-angat doon sa presyo dahil doon sa mga supply natin. Bumilis rin ang pagtaas ng presyo ng gatas, itlog at iba pang dairy products. Ang isa sa mga nag-contribute dito ay yung presyo ng itlog. Ang inflation rate ng eggs ay nasa 8.4% inflation noong Abril. Ito yung item na nagpataas sa inflation rate for this basket. Ayon sa BSP, nananatili sa manageable levels ang inflation na swak sa kanilang forecast para sa taon. Anila, ang paglamig ng inflation ay nasusuportahan ng easing ng global commodity prices. Pero giit ng DepDev, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay patunay na epektibo ang mga reforma ng pamahalaan. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.